Alam niyo mga tol, kung minsan, ang pinakamatinding sport sa Pilipinas, hindi basketball, hindi boxing, hindi din Mobile Legends kundi yung political fan war. Yes, grabe, parang K-pop fandom na may kasamang galit, murahan at screenshot ng fake quotes. Kapag Duterte ka, may aaway sa'yo. Kapag Marcos ka, may magpo-post agad ng essay. Kapag Pink Lawan ka, may gagawa ng 47 comments tungkol sa bias media. Parang kailangan lagi may team ka no? Parang bawal maging pre, gusto ko lang maging maayos ang buhay ko Kasi sa totoo lang, kahit anong kulay pa ang hawak mo, pare-pareho tayong bumibili ng mahal na bigas. Isipin nyo, pare-pareho tayong naiinitan kapag brownout. Pare-pareho tayong nai-stress sa electric bill na parang tisis ang kapal. Pero minsan nakakatuwa rin sa mga Pilipino Handang makipag-away online buong magdamag. Para ipagtanggol lang yung politiko na hindi man lang alam kung kailan ang birthday mo Yung iba, kung makadepensa sa politiko, akala mo may mana silang matatanggap. Parang pag na-defend ko tong senator na to baka bigyan ako ng Ayala Land. Grabe. Wake up call lang mga tol Hindi tayo empleyado ng mga politiko na yan. Hindi tayo keyboard bodyguard. At lalong hindi tayo required magbulag-bulagan kapag may mali. Kasi minsan ang nangyayari, imbis na gobyerno ang kinakabahan sa taong bayan pa ang galit sa kapwa Pilipino. Diba? At doon tayo natatalo Kasi habang busy tayo, DDS versus loyalist versus kakamping or dilawan, diba? O versus kung ano-anong label pa dyan, yung tunay na problema, nakaupo lang sa gilid, tahimik, nananalo. Traffic, andyan pa rin. Diba? Mahal na bilihin, andyan pa rin. Sahod, parang laging lobat. Diba? Tapos korupsyon, parang immortal boss fight na hindi matalo-talo. At ito pinakamalupit. Kapag election season, biglang feeling ng mga tao WWE Royal Rumble. Diba? May campaign song, may scripted na drama, may iyakan, may bardagulan, may redemption arc. Diba? Kulang na lang talaga entrance music at steel chair Tapos after election, balik trabaho lahat. Ikaw pa rin magbabayad ng tax. Ikaw pa rin yung pipila sa MRT, maikipagsiksikan dun. Ikaw pa rin yung iiyak dahil ang mahal na ng presyo ng grocery. Pero yung mga politiko, nagkakamayan pa minsan yan sa backstage. Tayo lang talaga nagkakasakitan. At minsan kailangan din natin aminin. Maraming Pinoy mas updated pa sa away ng politiko kaysa sariling ipon nila. Mas kabisado pa nila yung confidential funds issue pero hindi nila alam magkano lalaman ng savings account nila. Mas kabisado pa nila political dynasty kaysa sa health condition nila. At hindi ko sinasabing wag makialam sa politika. Importante yan mga tol. Dapat aware tayo dyan. Dapat nagtatanong tayo. Dapat marunong tayo maningil ng accountability. Pero ibang usapan na kapag ginawa mo ng relihiyon ng politiko. Kapag lahat ng mali ipagtatanggol mo, kapag lahat ng issue automatic idine-deny, kapag lahat ng criticism sasabihin mo bayaran yan. Alam nyo mga tol, hindi santo yung mga politiko. Empleyado natin yan. Temporary workers lang yan ng bayan mga tol. At ito pinakaayaw tanggapin ng marami. Walang politiko ang gigising araw-araw para ayusin personal mong buhay. Hindi si Duterte magbabayad ng Meralco mo. Hindi si Marcos magbubuhat ng grocery mo. Hindi yung Pink Lawan o kung sino man mga kapatid ang maghahanap ng extra income mo. Ikaw, tayo, sarili natin. Kaya minsan nakakalungkot makita. Magkakapamilya nag-aaway dahil sa politics. Magkakaibigan, nagbablakan, pinablock yung isa't isa dahil sa mga magkaibang sinusuportahang politiko. Diba? Mag-asawa halos maghiwalay dahil sa mga kandidato. Samantalang yung mga politiko, magkakaaway dati pero kapag nagkaroon ng
tambalan o nagkaroon ng magkakasamang grupo, magkakaibigan ulit. Di ba? Nakaupo sila sa aircon. May catering. Habang ikaw, iniisip mo pa kung anong uulamin mo mamayang gabi. At alam nyo ano pinakamahirap sa Pilipinas ngayon? Hindi lang inflation. Hindi lang traffic, hindi lang corruption. Kundi yung sobrang pagkakahati-hati nating lahat. Parang bawat opinion, gera agad eh. Kapag hindi ka kakampi, kalaban ka. Kapag neutral ka, wala kang pakialam sa bayan. Minsan gusto lang naman ng ibang tao ng tahimik na buhay eh. At siguro panahon na rin para matuto tayong makinig ng hindi agad galit. Magtanong ng hindi agad personalan. At pumili ng leader ng hindi ginagawang basketball team. Kasi at the end of the day, kapag nawalan ka ng trabaho, ikaw pa rin ang sasalo. Kapag nagkasakit yung pamilya mo, ikaw pa rin ang gagastos eh. Kapag tumaas presyo ng pagkain, ikaw pa rin ang mahihirapan. Hindi yung profile picture ng politiko mo magliligtas sa'yo. At baka kaya hindi umuusad minsan ng Pilipinas kasi sobrang busy nating sambahin ang mga pangalan na yan. Imbis na bantayan ng sistema, masyado tayong emotionally invested sa mga taong yan. Pero kulang tayo sa pag-demand ng resulta. At baka oras na para maalala natin hindi kulay ang magliligtas ng Pilipinas. Hindi slogan, hindi campaign jingle, kundi disiplinadong mamamayan at gobyernong totoong may pananagutan. At kayo, hanggang saan ba dapat ang suporta sa politiko? At kailan nagiging bulag na tayo sa mga pagtatanggol? Kung sa tingin ninyo maraming dapat makapakinig nito, please share this video. Comment kayo sa ibaba.